mercy shines. You clothed our hearts in love divine. From every mountain, every shore, we lift our voice and praise you, Lord. No greater name, no higher call. We live to worship you, Lord of all. Sing to the Lord, all the earth proclaim. Shout with joy and bless his name. He is good, his love endures forevermore, forevermore. Sing to the Lord with everything. He's our Savior, he's our King. Lift up a song, let heaven ring. Sing to the Lord. You reign in truth, you reign in grace. Our hearts are yours, we seek your face. With every breath, with every sound, let worship rise and glory crown. No greater name, no higher call. We live to worship you, Lord of all. Sing to the Lord, all the earth proclaim.
Good evening po. Kumusta ang weather? Ayan, sige po. Tag-tag lang po tayo tapos mamaya-maya po mag-start na tayo. Pa-check naman po kung okay lang po yung boses, kung malinaw po. Thank you po, Ate Lai. Thank you po. Ayan, good evening po ulit sa lahat. Mga 6:20 po, start po tayo.
Ayan, sige po, tayo na po ay mag-start sa gabing ito. Ayan. So, habang hinihintay po natin yung iba, ano po. So, welcome po sa lahat sa ating Speak Life Day 12. So, ngayon po, pag-aaralan natin yung ating tema na kung saan ito po ay matatagpuan sa Matthew chapter 10. Ano po, na may pamagat na mobilized for the harvest. So, before we start po, tayo po muna ay sumaglit na manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, minsan pa Panginoon sa mga oras na ito, kami ay nagpupurit, nagpapasalamat Panginoon sa kabutihan mo Father God sa bawat isa. Salamat Panginoon sa mga pagkakataong ito na bagamat kami Panginoon ay hindi magkakasama physically Panginoon, but Lord, ikaw pa din ang gumagawa ng paraan Panginoon upang maihayag Father God ang iyong kabutihan Panginoon sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Patuloy kami, Panginoon, na humihingi ng kapatawaran, Father God, sa aming mga pagkakasala, sa isip, sa salita, maging sa aming mga gawa, Panginoon. Pakalinisin mo nawa kami, Ama, ng iyong banal na dugo. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa mga oras na to na magkaroon, Panginoon, ng maayos sa internet, Panginoon, upang maunawaan, Father God, ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang iyong ituturo, Father God. Lord, ang iyong lingkod, Panginoon, ay gamitin mo lamang, Ama, na daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon, ng iyong mga salita, Father God, upang maipahayag, Panginoon, ang katotohanan, Panginoon, sa bawat makikinig, Panginoon, sa mga oras na to. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang katagumpayan, Father God, ng gawain na ito sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat po sa muli, O God, ikaw ang aming itinataas, dinadakila, sa banal mong pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen. Malinaw po ba yung boses ko? Pa-check po ulit kasi medyo naghihina-hina po yung net natin. Open mo lang, babe. Thank you, Ken. Hello po. Ayan. So, tayo po ay dadako na sa ating programa sa gabing ito. Ayan. Thank you po. Okay. So, before po tayo mag-start sa pinaka pag-aaralan natin sa gabing ito, ako po muna ay nagpapasalamat sa Lord kasi ang tawag dito, tayo ay patuloy niyang iniingatan, inilalayo sa anumang uri ng sakuna. Ayan yung mas malinaw pa sa. Ayan, thank you po. Ayan, so sa nagdaang bagyo, salamat sa Lord kasi lahat po tayo ay kanyang iningatan. Ano po, at yan, kahit walang kuryente, ang Lord pa din ang nagpo-provide po ng power kasi meron po ngayon ditong generator kaya po nagkaroon tayo ng access sa wifi. Ayan. So, sa gabing ito po, babalikan ko po muna or magkakaroon po muna ako ng short recap patungkol po dun sa tinalakay ni Pastor Aldwin nung Sunday. Tinalakay niya po is sa Matthew chapter 10 verse 6 to 22. Pero ayan, yung rema po sa isip ko, yung tumatak po sa mind ko is yung sinabi ni Pastor Aldwin na yung verses na yon sa Matthew chapter 10, nagre-remind sa atin na hindi tayo namimili ng convenient season natin kung kailan at kung saan tayo susuguin. Ano po? So, kundi ang Panginoong Jesus, siya po yung gumawa ng way, siya po yung pumili sa atin sa mga disipulo nung panahon po nakasama nila ang Panginoong Jesus. Ano po, si Jesus Christ po yung pumili sa kabila po ng takot na nararamdaman ng mga pinili. Ano po, so naalala ko din po nung sinabi ni Pastor Aldwin na kung babasahin po natin yung book ng Matthew, iisipin natin na, lalo dito sa chapter 10, iisipin po natin na
parang nakaka-amaze yung mga apostol that time, yung mga disciples that time ng Lord, kasi kung mabasahin natin, sinabi doon na sila ay sumunod. Ano po? Pero, pinaunawa sa atin na nung panahon na nangyayari yung time na sila ay magkakasama, since di ba po yung aklat na ito ay tapos na, ibig sabihin, ang tawag dito, kinukwento na lang po sa atin kung ano yung nangyari that time. So, ibig sabihin po, kung babasahin yung aklat na yon, iisipin natin na, nakaka-amaze naman yung mga disciples that time, walang hesitation, sumunod agad sa Lord. Pero hindi po. Katulad din natin sila na tao. Ano po, so since katulad nga ng sinabi ko kanina, since story na lang po yun, ang pinapakita na lang po dito sa aklat ng Matthew chapter 10 is yung result na lang po nung nangyari. Pero during the event, may possibility po na yung mga disciples that time o yung mga lingkod ng Lord that time na tinawag niya para mangaral ng kanyang salita, nagkaroon din po ng hesitations just like us. Ano po? So nagkaroon po ng takot or ng agam-agam. So just like us sa kasalukuyan. So for example na lang din po, bilang testimony na din po, ano po? So kami that time during ng mission sa Burias nung pinapunta ng Lord, karamihan po yung mga kasama namin that time is mga bata pa. So karamihan po nung oras na yon, nung nilat ng Lord na kami ay pumunta sa Burias Island, yung mga kasama po namin doon ay mga nag-aaral pa. So meron po ako mga naririnig talaga that time na mga nagko-questions pa, nagkaroon talaga ng pangamba, since unfamiliar po sa amin yung pupuntahan po namin. May moment pa na nagtatanong na, Pastor, pwede ba akong palitan? Pastor, karapat dapat ba ako dito sa mission na to? So, katulad din po yung naramdaman at naranasan that time ng mga disciples that time. There's a possibility talaga na sila din po ay nagkaroon ng agam-agam. Ano po, since sila po ay tao lang din. Okay, so, pero, nung time po na yon, tinuruan din po kami ng Lord. Ano po, inano sa amin talaga na it's not about us, yung pagkapili po sa amin, sumunod man kami o hindi, yung mission po na yon ay mangyayari. Kasi nga, hindi po yun patungkol sa amin, kundi po ito ay patungkol sa kalooban ng Lord. So, ayan. Pero, siguro nung moment po na ang Panginoong Jesus ay kinakausap yung mga disciples that time, sinasabi na sila ay sumunod sa Lord, bagamat naroon yung takot or pangamba sa kanilang mga puso, siguro po nung kinakausap sila ng Lord, nakita talaga nila sa mukha ng Panginoon yung assurance na hindi sila pababayaan ng Lord since siya yung ating Panginoon. Katulad din po sa atin, ano po, kung tayo po ay inatasan ng Lord, sinugo ng Lord sa particular place na yung lugar sa atin is very unfamiliar, ano po, so, nandun yung assurance na ang Lord yung tumawag sa atin, ibig sabihin, hindi talaga tayo pababayaan ng Panginoon. Ano po, so, ayan. So, sa verse din ito, sa Matthew 10, the Lord taught us, or teaching us, how to trust Him fully. Since, di ba po, kung babasahin niyo po yung mga unang verses ng Matthew 10, sinabi po doon na huwag silang magdadala ng pera. Ano po? So, tinatanggal talaga sila dun sa comfort zone na sinasabi. Katulad din po sa atin. Ano po? So, unfamiliar yung place na pupuntahan or pinapapuntahan ng Lord sa atin. Ibig sabihin, tinatanggal niya tayo sa mga comfort zone natin. But then again, sa kabila na hindi tayo familiar sa isang lugar na pinapapuntahan ng Lord sa atin, ano po, nandun talaga yung assurance na hindi tayo iiwan, ipababayaan man ng Lord. So, ganun din po, try to imagine po yung mga disciples that time, nung tinawag po ng Lord, sila po ay mga ordinaryong tao lang. Ordinaryong tao na katulad natin, hindi po sila mayayaman. So sabi nga po, kung hindi sila gagawa, hindi sila kakain. Katulad na lang po ni Simon Peter, tsaka yung kapatid niya po na si Andres. Diba po, nung sila ay tinawag ng Lord, sila po ay nangingisda. Pero, nung sila po ay tinawag ng Panginoon,
sila po ay sumunod sa Lord. So, hindi tinawag ng Lord yung mga mayayaman. Ano po? So, bakit? Maybe because tinawag ng Lord yung mga ordinaryong tao, katulad natin, para mas mag-rely tayo sa Panginoon. Ano po? So, ayan. Saan na ba tayo? So, ganun din po sa atin. Normal na magkaroon tayo ng mga agam-agam since nasa laman pa po tayo. Pero, nawa, sa kabila ng ating mga nafe-feel, natakot, pangamba sa puso natin, alalahanin natin na hindi ito patungkol sa atin, kundi patungkol ito sa Panginoon natin na nagsugo sa atin. Since tayo ay mga tagasunod lamang ng Panginoong Jesus, nawa sa kabila ng takot natin, manaig pa din yung desire natin sa puso natin na makasunod talaga sa Kanya. So hindi niya, nung tayo po ay naging mga followers ng Panginoon, naging believers ng Panginoong Jesus, hindi niya po pinangako sa atin na tayo ay yayaman. Hindi po pinangako ng Panginoon na hindi tayo mahihirapan. 'Di ba sabi niya nga po, is take up your cross and follow me. So given talaga, since ang Panginoong Jesus, siya mismo po yung naging pangunang example na dumanas po ng paghihirap, dumating pa sa point na siya ay pinako sa krus ng Kalbaryo. So, bilang tayo na sumusunod sa Kanya, tayo din po mismo ay, tayo din po mismo ay daranas po ng iba't ibang pagsubok. Huwag po natin iset sa mind natin na, ay, susunod ako sa Lord kasi ibig sabihin yayaman ako. Susunod ako sa pinapagawa ng Panginoon kasi magiging hayahayang buhay ko. Hindi po ganon. Once we are follower of Christ, iset po natin sa mind natin na tayo talaga po ay dadanas po ng iba't ibang klase ng pagsubok. At isa po sa susubukin talaga ng ating Panginoon ay yung faith po natin sa Kanya o yung pananampalataya natin sa Kanya. Nawa ay maging malinaw po ito sa ating mga isipan. Ayan, so tayo din po ay kung paanong ang Panginoon ay pinersecute, binalahura yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ayan, so given din po ito sa atin. Kung babasahin po natin yung Matthew chapter 10, verses 16 to 18, sabi po dito, narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Magpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at magpakatitimang gaya ng mga kalapate. Sabi dito sa 17, datapwat, magpakaingat kayo sa mga tao sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga Sanhedrin at kayo'y hahampasin sa kanilang mga sinagoga. Sa 18, oo, at kayo'y dadalhin sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin, sa pagpapatotoo sa kanila at sa mga hintil. So sinabi dito ng Panginoon sa verse 16 na tayo talaga po ay isusugo. Doon sa mga doon sa mga sa gitna ng mga lobo. So ibig sabihin po, tayo po ay dadanas, uusigin din tayo, ipipersecute din po tayo. Dadakpin nila tayo at dadalhin sa mga hukuman at hahagupitin. So, given po talaga na dadanasin natin yung mga bagay na ito bilang mga tagasunod ng Panginoon. So, hindi tayo ligtas or exempted sa mangyayari. So, unang-una na gagawa sa atin ng mga bagay po na ito na ipe-persecute tayo, yuyurakan ng pangalan ng Panginoong Jesus, pagtatawanan tayo, unang-una pong gagawa po sa atin yan ay yung mga religious people. Sino ba itong mga religious people na to? Itong mga tao na to, mga katulad din po nila, katulad din po natin sila, mga dati nating kasamahan. Sila din po yung mga tao na nagpo-proclaim that they know God, kilala nila ang Panginoong Jesus, pero yung pamumuhay po nila ay nagpapakitang hindi nila kilala ang Diyos.
So, sila po ang unang-unang gagawa nito sa atin. Ano po? So, ngunit, sa kabila ng verses na 16 to 17, kung babasahin po natin yung 19, sabi po dito, "Datapwat pagka kayo'y ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na yaon ay ipagkakaloob sa inyo ang inyong sasabihin." So, praise God kasi sa verse 19 po, nandoon yung assurance ng Lord na sige, dadakpin nila kayo, ipipersecute nila kayo, dadalhin kayo sa hukuman, ano po, pero sabi dun sa verse 19, nandoon yung assurance na ang Lord ang kikilos. All we need to do is to be still, ano po, huwag tayong matakot dahil sabi nga, ang Panginoong Jesus, siya yung magtuturo sa atin kung ano yung sasabihin natin. So, ang ibinibigay sa atin ng Lord, ang ibibigay sa atin ng Lord is not the spirit of fear, ano po, kundi boldness. Kung kilala talaga natin ang ating Diyos, ano po, kung kilala natin kung sino at ano yung pinaglilingkuran natin, hindi na ito patungkol sa atin. Magkakaroon tayo ng, ang Lord mismo yung mabibigay sa atin ng boldness to share the word. Diba po? Since tayo po ay saved by the grace of God, tayo ay sinave lang sa pamamagitan ng grasya ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin, nung tayo ay naging follower ng Panginoon, hindi na po ito patungkol sa atin. So, nawa, yung boldness na yon ay, boldness to preach the gospel, ano po, yun yung maipakita talaga natin bilang tayo ay mga tagasunod ng Panginoon. Ano po, so, mas manaig nawa sa atin yung tapang na ihayag yung katotohanan sapagkat sa mga oras na to, since pasama na ng pasama ang mundo, ang mga tao po talaga, katulad natin, ayan, so, sila din po ay nangangailangan ng tagapagligtas. So, aminin po man natin o hindi, hindi talaga natin kayang iligtas yung ating mga sarili pagdating po ng takdang panahon na ibinigay ng Panginoon o ibibigay ng Lord. Kapag dumating na po yung time na tayo ay huhukuman ng Lord, hindi po natin kayang isave yung mga buhay po natin. Ano po, nawa, magkaroon tayo ng burden sa heart natin na siyang magtutulak sa atin para mas ipahayag or i-preach natin yung katotohanan na nagmumula sa Panginoon. Para tayo, hindi lang tayo yung magtamasa ng katotohanan, kundi maging yung mga tao na niready na ng Lord. Ano po, all we need to do, sabi nga dun sa verse 9, di ba po, na marami yung aanihin pero kakaunti yung mang-aani. So, kailangan ng Lord, or hinahanap sa atin ng Lord is the commitment. Ano po, commitment na ihayag yung katotohanan. Yan, just like po dun sa ginawa ng mga apostol. So, basahin po natin yung, kung meron po kayo mga Biblia, yan, basahin po natin yung Gawa, chapter 20, verse 22 to 24. Ayan. Sabi po dito, wait lang, palitan natin ng salin. 22. Sabi po dito sa verse 22, "Ngayon pupunta ako sa Jerusalem dahil ito ang utos ng banal na spirito sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon." Sa 23, "Ang alam ko lang, kahit saang lungsod ako pumunta, pinapaalalahanan ako ng banal na spirito na bilangguan at pag-uusig ang naghihintay sa akin." Sa 24, "Pero hindi mahalaga sa akin kung anuman ang mangyari sa akin. Matapos ko lamang ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus na maipangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos." So, salamat sa Panginoon sa salita niya. Ano po, just like kay Apostol Pablo, nung moment po na ito, ano po, ang Panginoon, ang Lord po ay inatasan si Pablo that time na pumunta sa Jerusalem. So, hindi niya alam yung mangyayari po sa kanya. Sabi nga po dun, di ba? Pero ang sabi daw sa kanya ng banal na spirito ng Diyos na ang kahihinatnan niya ay pag-uusig at bilangguan. So,
Pero, hindi niya po ito tinake na para mas matakot, kundi tinake niya ito na hindi, ang tawag dito, tinake niya to sa sarili niya na hindi mahalaga kung ano yung mangyayari sa akin as long as maipahayag ko yung katotohanan, magawa ko kung ano yung pinapagawa ng Lord sa akin. Yun po yung pinanghahawakan that time ni Pablo. Hindi po na naig. So, hindi po na naig yung takot ni Pablo. Ano po? So, ayan. So, sa mga oras din po to, we believe na, wait lang po. Ayan. So, ayan. Ulitin ko po, sa mga oras na to, we believe po na tayo po ay nasa last days na. Ano po? So, nakikita na po yung mga signs na muli nang babalik ang Panginoon. So, eto tayo po ay nasa last generation na po. Ano po? So, we're in the last days na kung saan hayagan na po yung ginagawa ng mga antikristo. Nagsisipaglabasan na yung mga antichrist, nagsisilabasan na yung mga bulaang propeta. Ano po? Na kung saan sabi nga po sa Revelations chapter 22 verse 11, kung meron po kayong aklat, Revelation chapter 22 verse 11. Sabi po dito, ang masama ay magpapakasama pa at ang marumi ay magpapakarumi pa. Pero ang matuwid ay magpapakatuwid pa at ang banal ay magpapakabanal pa. So, sinabi po dito na yung mga masasama po ay lalo pang magpapakasama. Ano po? At yung mga marurumi ay lalo pang magpapakarumi. So, pinauna na po ito ng Lord sa bawat isa sa atin. So, to serve as a reminder na we must be ready. Ano po? Kailangan tayo ay maging handa. So, sa pagsunod po sa Lord, ang kaakibat po nito ay pagdurusa sa laman. Pero, sa atin po, bagamat naroon yung sabing pagdurusa sa laman, pero meron po tayong mas pinanghahawakan na buhay. At hindi po yun yung buhay dito sa lupa. Ano po, sapagkat sabi nga tayo ay mga daan lamang dito. So, ang buhay na dapat nating pangalagaan ay ang buhay na naghihintay sa atin sa langit kasama ang ating Diyos. Ano po? So, now the question is, hanggang saan po ba natin maipaglalaban yung ating pananampalataya? Ano po? So, dapat araw-araw daw sinisiyasat natin yung ating mga sarili. Kung tayo ba, kung hanggang saan ba natin kayang ipaglaban yung ating pananampalataya. Or, sabi nga doon, baka dumating yung time na tanungin tayo na, deny Jesus or die? Baka isa po tayo doon sa, ang tawag doon, unang-unang magde-deny ng pangalan ng ating Diyos, alang-alang lang sa buhay na nandito sa lupa. Ano po, so kailangan araw-araw ina-ask natin yung ating mga sarili kung tayo ba ay nananatili sa ating pananampalataya. Ano po, kung ayan, sa kabila ng mga dinaranas at maaari pa nating danasin, nawa piliin po natin na magpatuloy. Ano po, alang-alang sa pangalan ng ating Panginoon. So mapanghawakan sana natin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. At patuloy na ibinibigay hanggang sa kasalukuyan po sa mga tao na nakakapakinig ng kaniyang salita. Nawa, yung mga salita ng Diyos na napapakinggan ng mga hindi pa po nakakakilala sa Kanya, nawa, ito po ay kurutin yung puso at mag-submit sa Lord, ano po, para sila din po ay magtamasa ng kaligtasan na nagmumula sa ating Diyos. Ano po? So, mapanghawakan sana natin yung pananampalataya natin whatever the cost. Just like yung, kung nabasa niyo po yung sa Daniel, just like dun sa 3 kabataan, sina Shadrach, Meshach, at Abednego. So, nasa ano po siya, Daniel 3, verses 11 to 14. Ano po? Pababa, actually. Yung 3 kabataan na yon, which contains powerful declaration of their faith to King Nebuchadnezzar. Ano po? So, hinarap sila sa hari na si Nebuchadnezzar. So, sa passage po na to, sa Daniel 3, sinabi nila na
ililigtas sila ng Diyos. Mangyari man o hindi na sila ay iligtas ng Diyos, hindi pa din sila sasamba sa ribulto ni Nebuchadnezzar. So, kapahamakan man yung naghihintay sa kanila, sabi nga doon po, 'di ba, ihuhulog sila sa yung horno na kung saan naglalagablab yung apoy. Pero sabi kasi doon ni Nebuchadnezzar, kailangan nila na mag-bow down doon sa ribulto na pinagawa kay Nebuchadnezzar. Pero nanindigan po yung tatlong kabataan. Makikita po doon yung paninindigan ng tatlong kabataan na kahit anong mangyari, hindi kami magbabow down sa ribulto ni Nebuchadnezzar. Pinili pa din nila na maging faithful, bagamat andoon na, malapit na sila sa kapahamakan na maaaring danasin nila physically. So ngayon, doon sa verse 22, tandaan po natin na kapupuotan tayo ng karamihan dahil sa pagsunod natin sa Diyos. Ngunit, sabi nga po doon, 'di ba, sa Matthew chapter 10 verse 22, sabi ng Lord, ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay siya lamang maliligtas. So, kailangan talaga nating i-endure yung mga pagsubok na maaari nating kahinatnan. So, sabi pa, 'di ba, sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timoteo chapter 1 verse 7. Sabi po dito, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. So, hindi po tayo pinagkalooban ng Lord ng spirit of fear, but a power, love, and a sound mind. So, ang mga mananampalataya po, laging may assurance ang Lord na binibigay sa atin. Kung paano na ang Lord nung panahon ng mga apostol, nung panahon ng mga disipulo, nung sila ay magkakasama po that time, kung paano sinamahan ng Lord ang mga lingkod niya noon, hindi po nagbabago ang Lord. Hindi po nagbabago yung kanyang ginagawa. Kung talagang tayo ay mga lingkod niya, kung paano sinamahan yung mga lingkod niya noon, siya din pong gagawin ng Lord sa atin sa kasalukuyan. Saan man tayong dako papuntahin ng Lord, saan man tayo lugar, unfamiliar man ito sa atin, hindi pa man natin ito napupuntahan, tanggalin man tayo ng Lord sa mga comfort zone po natin, nandun yung assurance na hindi tayo iiwan ng Lord ni pababayaan man. So nawa, yung kanyang salita po dito sa Matthew chapter 10, verse 18 pababa, 16, naway magsilbing paalala sa atin. Okay, magsilbing paalala sa atin yung mga salita niya na hindi tayo iiwan ni pababayaan man. So, kung kilala natin ang Lord, kung kilala mo ang Lord, at papuntahin ka niya sa isang lugar na very unfamiliar, alisin ka sa comfort zone, maaaring mahirapan ka, katulad po sa amin nung pinag-mission ng Lord sa dako ng Burias, lahat po kami ay nahirapan, pero praise God kasi natapos po yung 3 months na mission, nakita po talaga namin yung kadakilaan ng Lord. Nakita po talaga ng bawat isa sa amin kung paano niya kami sinabahan at pinanagumpay saan mang lugar kami ng Burias pinapunta ng Lord. So, consistent ang Lord sa salita niya. So, from Genesis to Revelation, and up until now po, consistent ang Lord at hindi siya nagbabago. So, ulitin ko po na nawa, ano man yung mangyari sa atin, ano man yung dagok na maranasan po natin, ang bawat isa po, ang bawat isa po nawa sa atin ay manatiling tapat. So, ayun, nawa yung na-share ko po na salita ng Diyos. Ito po naway magsilbing paalala sa bawat isa sa atin. Since tayo po, di ba, katulad ng sinabi ko po kanina, nasa last days na po tayo. So this is not the time sa atin para magpahayahay. Ayan, so, yun lamang po.
Maraming salamat po sa mga nakinig, sa mga nanatili mula kanina hanggang sa matapos po yung ating Bible sharing. So, ayan, tayo po ay dadako na sa closing prayer. Sige po, tayong lahat po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, sa mga oras na to, patuloy ka namin pinapasalamatan, Father God, sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat, Ama, sa magandang connection, Father God. Salamat, Panginoon, sa, lalo't higit sa mga salita mo, Ama, na aming napakinggan, aming napag-aralan, Panginoon. Dalangin ko, Ama, na manatili nawa ito sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon, at magsilbing paalala, Father God, na every time, Panginoon, kami ay daranas, Father God, ng pagsubok. Ito, Panginoon, ang magsisilbing reminder sa bawat isa sa amin na kailanman, Panginoon, ang mga lingkod mo, Ama, ay hindi mo iiwan, ipababayaan man. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagsama at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Dalangin ko, Father God, sa gabing ito, hallelujah, na ang bawat isa, Panginoon, ay magkaroon ng mapayapang gabi, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa muli. Sa oras na to, patuloy ka namin na pinapasalamatan, pinapapurihan sa iyo ang pinakamataas na papuri, sa pasasalamat at pagsamba sa banal mong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Ayan. So, shout out po sa 23 viewers. Ayan. So, shout out kay Ate Jobel Hieronimo, kay Kuya David Ching, kay Ate Nori, shout out po, kay Ate Weng Partulan Galdo, kay Kuya JJ, kay Mami Chi, shout out po, kay Brother Domson, shout out din po kay Sister Jubilee, shout out din po kay Sister Anna, kay Kuya Jeff, kay Ate Janet, ayan, shout out din po kay Sister Arlene, kay Ate Lai, hello po, kay Sister Beverly Joy, shout out po kay Kuya Roger, shout out din po kay Sister Miyuki, kay Sister, kay Ate Munang, hi Ate Munang, shout out din po kay Brother Tony, kay Ate Ja, shout out din po kay Sister Jocelyn, and kay Pastor Jay. Ayan, thank you so much po. Thank you so much po sa muli, magandang gabi. Patuloy po natin suportahan ang Speak Life sa ating 100 days na pagbabahagi ng salita. God bless po.